Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bob's TV. At eto na mga kababayan, no, at ang Pentagon Chief, no, ay nagsalita na rin, no, nasusuportahan ng Pilipinas laban po sa China at naka-ready po sila, no, mga kababayan. Yan ang ating alamin at pag-uusapan mula sa channel ni Ariel TV. Alright, sa mga hindi pa po na-subscribe sa channel ni Ariel TV, nandiyan sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang po at syempre, supportahan din natin ang kanyang channel. At shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. At kung kayo naman po ay bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At i-click na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so wag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go! Ariel TV. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Pentagon Military Chief suportado ang Pilipinas kapag na-invoke ang Mutual Defense Treaty dahil sa China. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. So eto mga babae, no, muli nilang sinabi, no, na susuportahan ng Amerika ng Pilipinas pagka na-invoke po yung Mutual Defense Treaty, no, yung MDT, no, na pinag-uusapan nating mainit din ngayon. At ito po ay contrary doon po sa sinasabi ni Attorney Harry Roque na kung saan hindi raw po tayo susuportahan, no. Yun po yung isa doon sa mga video uploads natin mga babayan na hindi raw tayo susuportahan, no, ng Amerika pagka nagkagulo raw po diyan sa West Philippine Sea. Based daw po yan sa history, no. So yan, tuloy natin to, no. Susuportahan nga ba tayo ng Amerika o hindi pag nagkagulo diyan sa West Philippine Sea? Alamin natin yan. Let's go. Follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Nakipagpulong sa telepono si Department of National Secretary Gilberto Teodoro Jr. kay United States Defense Secretary Lloyd Austin, kasunod ng pinakahuling insidente ng panggigipit ng mga barko ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, ayon sa US Embassy in Manila. Dito ay muling pinagtibay ng Estados Unidos ang pagsuporta nito sa ating bansa sa pagtatanggol ng sovereign rights at So pinagtibay mga kababayan, no. So ibig sabihin, tuloy pa rin, no, yung MDT, andyan pa rin yung suporta ng Amerika, no, sa Pilipinas. Jurisdiksyon ng Pilipinas sa naturang pinag-aagawang teritoryo. Kasabay nito ay muli rin binigyang diin ng Amerika ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na sumasaklaw sa hukbong sandatahan, public vessels, aircraft, Coast Guard at iba pa ng dalawang bansa. Bahagi nila ito ng pagpapaigting pa ng Amerika sa kanilang ironclad commitment sa Pilipinas, matapos ang ginawang dangerous obstruction ng CCG at Chinese maritime militias sa resupply mission ng Pilipinas. Matatandaan na una nang kinundena ng iba pang mga bansa ang naturang mga aksyon ng China sa West Philippine Sea, na nagresulta naman ng pagtatamo ng matinding pinsala sa resupply boat na ang Izumi 4, at malubhang sugat naman sa 3 tauhan ng Pilipinas na lula nito. Muling pinagtibay ni United States Defense Secretary Lloyd Austin ang suporta ng Amerika sa Pilipinas kasunod ng panibagong agresyon ng China sa West Philippine Sea. Binigyang diin ni Secretary Austin na kaisa ng Pilipinas ang Amerika sa pagdepensa sa sovereign rights at jurisdiksyon nito. Sa pakikipag-usap ng US official sa telepono kay Philippines Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., tinalakay din ng dalawang opisyal ang kahalagahan ng pagpreserba sa karapatan ng lahat ng mga bansa na maglayag, magpalipad at mag-operate ng ligtas at responsable saan man na pinapahintulutan sa ilalim ng international law. Maliban pa dito, nagkasundo din ang dalawang opisyal na palakasin pa ang bilateral at multilateral cooperation kasama ang like-minded partners sa West Philippine Sea, at nangakong papataasin pa ang bilang ng bilateral initiatives para sa information sharing, interoperability at capability enhancement para sa Armed Forces of the Philippines. Binigyang diin pa ni Secretary Austin ang 1951 Mutual Defense Treaty sa pagitan ng dalawang bansa na magbibigay ng mutual defense sa parehong bansa sakaling magkaroon ng armadong pag-atake. Una na ngang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaring ma-invoke ang MDT kapag ang bansa ay nahaharap sa existential threat. Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Huwebes Santo,
habang nangako siya ng isang proporsyonal na hakbang laban sa Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Isang kamakailang pag-atake ng water cannon mula sa CCG sa West Philippine Sea ang nasugatan ng 3 Filipino sailors. Nakipag-usap ang Commander-in-Chief sa mga opisyal ng seguridad at depensa ng bansa, na nagsumite ng kanilang mga rekomendasyon. Kinonsulta na rin ang mga internasyonal na kaalyado sa usapin. Dagdag niya, habang hindi tinukoy ng Pangulo kung sino ang mga kaalyado na ito, nakipagpulong siya sa ilang mga internasyonal na lider noong Marso lamang. Nakipag-usap si Marcos kay US Secretary of State Anthony Blinken, na muling pinagtibay ang pangako ng US sa pagtatanggol ng Pilipinas. Isang US congressional delegation din ang bumisita kamakailan kay Marcos. Marami pang bansa ang kumundena sa ginawa ng China sa West Philippine Sea at marami din na bansa ang handang tumulong sa Pilipinas laban sa China. Yan po mga kababayan, no? Makikita natin talaga dito, no, na kung saan maraming sumusuporta sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga kaalyado natin, no, yung mga like-minded countries, no, na patuloy na sumusuporta sa Pilipinas. At siyempre, no, may mga sarili silang iniisip, no, o intensyon sa pagtulong sa Pilipinas. Natural na po yun. Pero kailangan natin yung tulong nila, mga kababayan, no. Sa nakikita ko dito, ang iniisip ng mga kaalyado nating bansa na yan is yung freedom of navigation, no, diyan sa South China Sea. Kaya naman, yun yung nakikita natin, no, na dahilan, isa sa mga dahilan bakit patuloy silang sumusuporta, no, dito sa laban ng Pilipinas diyan sa West Philippine Sea. No, dahil sobra na nga naman yung sinakop na teritoryo ng China at yung freedom of navigation diyan sa South China Sea, mawawala po yun mga kababayan dahil hawak po ng China yung South China Sea base, no, doon sa kanilang inilabas na 10-dash line. So malaking problema po yan para sa mga naglalayag, no, ng mga barko diyan po sa South China Sea. Umapila si Senate President Juan Miguel Zubiri sa mga miyembro ng Inter-Parliamentary Union o IPU na tumindig kasama ng Pilipinas sa pagtataguyod ng rules-based order sa West Philippine Sea. Southeast Asian region have also gathered parliaments for frank and fruitful discussions on how to strengthen our place of shared past and common future as a zone of peace. However, in the West Philippine Sea, a number of geopolitical analysts have predicted that it could be a major flashpoint in the region. Let me emphasize that the Philippines has consistently adhered to the international rules-based order, ensuring freedom of navigation in the areas and practicing restraint in dealing with harassment and provocation from our neighbor in the north. It takes community of nations to preserve and nurture peace. Thus, we appeal to the international community to support our stand in promoting freedom of navigation and adherence to the international rule-based law of order in the West Philippine Sea. We have shown that dialogue across political, ideological divides is possible. And to wrap up, our belief in the power of dialogue is why I urge us all to harness the parliamentary ties that binds us and strengthen the values we share in our common dream of all our people living in a world of peace. Thank you very much. Bahagi ito ng naging talumpati ni Zubiri sa 148th IPU Assembly sa Geneva, Switzerland. Iginiit ng Senate leader ang patuloy na pagsulod ng Pilipinas sa international rules-based order, freedom of navigation, at pagtitimpi sa kabila ng provocation at harassment na ginagawa ng kalapit na bansang China, na ipakita na aniyang posible ang pakikipagdialogo sa kabila ng political at ideological na mga paniniwala para mapanatili ang pandaigdigang kapayapaan. Naniniwala rin aniya si Zubiri na ang IPU ay maaaring maging facilitators of peace. Ang IPU ay isang global organization na binubuo ng 180 na mga bansa sa buong mundo. Maaaring gamitin na ng Pilipinas ang 1951 Mutual Defense Treaty o MDT kung ang isang mandaragat o isang miyembro ng militar nito ay nasawi, habang ang China ay patuloy na nagsasagawa ng mapanganib at agresibo na mga aksyon laban sa mga tropang Pilipino at mangingisda sa West Philippine Sea, ayon sa isang opisyal ng militar ng US, sa pagsasalita sa isang briefing ng US House Committee noong nakaraang linggo. Sinabi ni Indo-Pacific Command Chief Admiral John Aquilino, na ang China ay mas naging agresibo at lumakas ang loob sa West Philippine Sea. Matatandaan 7 tauhan na ng Philippine Navy ang nasugatan sa magkahiwalay na insidente ng water cannon ng mga barko ng China Coast Guard, laban sa mga resupply boat ng Pilipinas na patungo sa Ayungin Shoal ngayong buwan. Sinabi ni Aquilino na ang kamakailang pagiging agresibo ng China laban sa mga tropang Pilipino at sibilyan sa West Philippine Sea ay nakakabahala.
Admiral Aquilino, China has been getting steadily more aggressive in their actions against our allies in the Philippines, threatening their sovereign territory, their economy, their sailors, and their ships. How should we respond? As it applies to the Philippines, you know, it's a really critical hotspot right now that could end up in a bad place. The continued belligerent and aggressive and dangerous activity by the PRC against our allies in the Philippines is concerning to me. The Chinese have no legal claim to the area that they have articulated as their sovereign territory, and the fact that they are now fire hosing and ramming Philippine ships attempting to support Philippine sailors on the Sierra Madre. So I'm concerned where it could go. I would hope that the international community condemnation of those actions is enough to get the Chinese to back off. But if it doesn't, it could go in bad places. The Philippines, if a sailor or soldier or one of their members were killed, could invoke Article 5 of the Mutual Defense Treaty. And So ito sinasabi dito mga kababayan, no, na may mamatay, no, na tropa ng Pilipinas diyan sa ginagawa na yan ng China mai-invoke, no, yung pong Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng Amerika. So napakalaking kaguluhan po niyan, no. Nananawagan silang kondenahin, no, umaasa sila na sa pagkokondena ng mga bansa, no, dito sa ginagawa na to ng China diyan sa West Philippine Sea ay mag-aatras na ang China, no, o titigilan nila yung kanilang mga ginagawa. Pero hindi po yan yung nangyayari, no, sa kabila, no, ng ating nakikitang panawagan, no, at sa marami pong mga bansa, no, na talaga namang nagpapahayag ng kanilang pagkadismaya sa ginagawa na yan ng China sa West Philippine Sea, no, ay patuloy pa rin, no, yung ginagawa ng China, no, na pangaharas doon sa mga barko ng Pilipinas diyan sa West Philippine Sea. Kaya naman ito, sinabi na nga po dito, no, ni Admiral Aquilino, no, na kung saan, no, pag kami namatay, no, doon po sa tropa ng Pilipinas diyan po sa ginagawang aksyon na yan ng China, mai-invoke po, no, yung Mutual Defense Treaty at pwede talagang tumaas ang tensyon at magkaroon ng isang napakalaking problema, no? And that would put our policy decision makers in a place that would require really tough choices. It would be my requirement and responsibility to provide the Secretary with options if that were to happen. So there are procedures in place to avoid dangerous and unsafe accidents. We've been doing it for decades. Call regs is that current environment or procedural set of guidance. Additionally, with the PRC, the United States has a code for unplanned encounters at sea that should also separate and avoid those things. The Philippines can use those. They have communicated with the PRC, yet the PRC continues to execute this belligerent, dangerous, and aggressive activity to prevent Filipino fishermen from executing their rights inside of their exclusive economic zone at Scarborough Shoal. And they have also prevented the resupply of the Philippine forces on Sierra Madre at Second Thomas Shoal. Those are not based in legality. The 2016 tribunal has ruled that the PRC has no legal claim to the area of Second Thomas Shoal. Yet they continue to drive a perception that, and they articulate that is Chinese sovereign territory. It is not. Nagbabala siya na ang Pilipinas ay isang kritikal na hotspot na lugar sa ngayon na maaaring mauwi sa isang hindi magandang lugar dahil sa mga iligal na aksyon ng China sa West Philippine Sea. Aniya, ang Pilipinas, isang matagal ng kaalyado ng militar at kasunduan ng Estados Unidos, ay maaaring tumawag sa MDT kung ang anumang pag-atake laban sa mga Pilipino sa West Philippine Sea ay magbubunga ng may masasawi. Sinabi ni Aquilino na ang walang uliran na pagtatayo ng militar ng China at lumalagong mga agresyon nito ay patuloy pa rin upang lalong lumala ang tensyon sa rehiyon. Where do you assess that we have the strongest advantage over our potential adversaries in developing those allies and partnerships in the region, some of which have really atrophied over the years? And how do you think about what we need to do from the administration perspective, but also from the congressional perspective, to strengthen those allied relationships and ensure that when Xi Jinping looks out at the Pacific, he sees a lot of allies and not just the United States of America? Thank you, Congressman. A really important question, and I think the fact of the matter is that today our most important alliances and partnerships are stronger than they have ever been. So if your question is where are our strong points, they are in the Republic of Korea, Japan, Philippines, Australia, India, and among other
partners in ASEAN as it relates to the Indo-Pacific. I think in terms of what can we do to make them stronger, we have bilateral agendas with all of these countries where we are working with them, strengthening their capabilities, advancing our roles, missions, and capabilities, expanding our posture opportunities, as we talked about earlier. And one of the most important and innovative elements of our strategy in the region is the degree to which we're starting to knit these together. So we've seen unprecedented cooperation between the United States, the ROK, and Japan. We're seeing unprecedented cooperation between the United States, Japan, and Australia, where they have designed their own access agreements, and we have now seen F-35s from both countries visit each other. We're working on the Quad. We're integrating the Philippines into these structures. So it's not just an individual hub-and-spoke model, but a set and constellation of partnerships that really strengthens them. Para sa mas madaming Alright, so yung mga kababayan, no? Ito makikita natin na talagang suportado pa rin tayo, no, ng Amerika, yung Mutual Defense Treaty na yan, nandiyan pa rin yan mga kababayan. No, pero ang inaano nila is yung Pilipinas pa rin ang magdidesisyon, no. Yan po sa tungkol sa Mutual Defense Treaty na yan. Kung kinakailangan talagang i-activate. Kung hindi naman, okay lang, no. At least nandiyan pa rin yung Mutual Defense Treaty na yan at yung mga kaalyadong bansa ng Pilipinas ay nandiyan pa rin, no, yung suporta. Pero kailangan pa rin nating ipakita na kaya natin, no, na gawin o gumawa ng mga hakbangin, no, sa paglaban dito sa mga ginagawa na to ng China diyan sa West Philippine Sea. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.